Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang ito natin po gawain. Ito po ang pagkinig ng salita natin pinakamamahal Isus. Kaya po inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamahal Isus na dadalhin po ng ating ngaral, ang ating beloved ordained preacher, beloved Brother Nilo Miranda. Palakpakan po natin ating pinakamamahal Isus. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Paul Manzano. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Let us pray po. Tayo po lahat ay manalangin. Let us pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of our dearest Lord, Savior Jesus Christ, we thank you so much, Father, for all the blessing you bestow upon us. Once again, to the leading prayer of our dearly beloved, honorable pastor. We thank you so much for your goodness, for your loving kindness, for your mercy endures forever. Thank you so much for your sweet holy presence, O God. Thank you so much for the great salvation you bestow upon us, even though we are not worthy, but because of your grace and your love, been blessed and saved, O God. Thank you so much. We ask you, Lord, to please forgive our shortcomings, our weakness and sins, O God, our transgressions. And we ask you to anoint thy word and bind the power of darkness, remove all hindrance. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Una, tigit po sa lahat, first and foremost, we give the highest glory, honor, thanksgiving, worship, majesty to our loving God, our dearest Jesus Christ. Amen. And we always acknowledge to give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved honorable pastor, Wildy Estrada Almeda, and to the beloved Almeda children with the respective families po. Praise the Lord. To the household of our beloved pastor. Amen. And mga minamahal, and always remember the blessed memory and teachings of our dearly beloved honorable stand pastor, Lina C. Almeda. And our beloved brethren, our beloved webcast viewers, a pleasant afternoon po. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. So tayo po mga minamahal po ay dadako na po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly po mga minamahal, open your Bible. Praise the Lord. From the book of Jeremiah chapter 9 verse 23 up to 24 and Matthew chapter 13 verse 44 and up to 46. Sabay na lang po pagkabasa. The book of the prophet Jeremiah chapter 9 verses 23 and 24. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. The Gospel exchange, Matthew chapter 13, verses 44 up to 46. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Jeremias Kapitulo 9, versikulo 23 hanggang 24. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magapuri ang pantas sa kanyang karunungan o magapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kundi magapuri sa ganito ang lumulhati sa kanyang kaunawa, nauunawa at ang kanyang nakikilala ko, na ako ang Panginoon nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, hatulan at katuwiran, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Dito po sa Mateo Kapitulo 13, ang talata po mabinamahal, 44 hanggang 46. Tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang
At sa niyang kaganlakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid niyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili. Yaon. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po mga minamahal. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. So ang ating pong topic sa oras na ito, mga minamahal, itong tinatawag sa banal na kasulatan na the greatest accomplishment. The greatest accomplishment. And how do we achieve it? Sa Tagalog, mga minamahal, ang pinakadakilang tagumpay. Amen. At paano natin ito makakamit o makakamtan? So mga minamahal, sabi po, the Bible, mga minamahal, mention with many physical accomplishment. And mga minamahal, but it also highlights tinatawag na spiritual accomplishment. So sa oras na ito, pag-aralan natin, tinatawag na the greatest accomplishment, which is, mga minamahal, spiritual accomplishment. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Spiritual accomplishment. Abang pinagmamasdan po natin, mga minamahal, ang banal na gawain ng mabait na Diyos na itinayo, ang banal na iglesyang ito, sa pangunguna ng ating beloved, ginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda, at minamahal at ginagalang na Stand Pastor Lina C. Almeda, sa panahon ngayon, abang pinagmamasdan natin ang banal na gawain, napakarami ng gawain, everybody say amen. Araw-araw nagdaragdag ng Diyos ng mga kaluluwa sa iglesia. Sabi nga ng banal na kasulatan, and the Lord our God added unto the church daily. Everybody say amen. During the days of the apostles, mga minamahal, the early church, the Lord added unto the church daily. Gayon din sa ating panahon ngayon. Everybody say amen. Ang mabait na Diyos ay nagdaragdag ng mga kaluluwa sa kanyang iglesia araw-araw. Sa lahat ng ating mga outstation, mga minamahal, sa lahat ng gawain, ng banal na gawain ito, every day, mga minamahal, may mga nagbabautismo. Everybody say amen. Meron tumatanggap sa mahal na Panginoon. Meron pinagpapala sila ng mabait na Diyos sa ating mga gawain. Sila po'y pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Nakita natin mga minamahal na kung paano ang Diyos ay patuloy, mga minamahal, na kumikilos sa kanyang banal na iglesia. Everybody say amen. So mga minamahal, masasabi natin, mga minamahal, ng pinakadakilang tagumpay na nakamit ng ating beloved parents in the Lord. Everybody shout, praise the Lord, amen. Ng pinakadakilang accomplishment ng ating beloved parents in the Lord, ng iglesyang ito ay natatag, lumalago, pinagpapala ang lahat ng kapatiran. Everybody say amen. Lahat ng may karamdaman na tumatanggap sa mahal na Panginoon, sila ay pinagagaling ng Diyos. Mga minamahal, pinag-imalaan sila sa kanilang mga karamdaman, sa mga protection ng mahal na Panginoon. So masasabi ko po, mga minamahal, sa buhay ng ating beloved parents in the Lord, nakamit nila yung tinatawag na pinakadakilang tagumpay. Everybody shout, praise the Lord. Pinakadakilang tagumpay o katuparan, mga minamahal, itong tinatawag na spiritual accomplishment. Sa buhay nila, lumaganap ang gawain. Everybody say amen. Patuloy ang Diyos, mga minamahal, ay nagliligtas ng mga kaluluwa. Patuloy ang mahal na Panginoon ay pinagpapala ang kanyang banal na iglesia. Kahit sa ang gawain, nandoon ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating mga pananambahan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ba't ibang bansa, nandoon ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sa ating pagsamba sa mahal na Panginoon, bumaba ang banal na presensya ng Diyos. Ito ang dakilang tagumpay sa araw na ito. Sa bawat isa sa atin, everybody shout, praise the Lord. Anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Na ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magpamapuri ang tao, mga minamahal, ang pantas sa kanyang kapantasan, sa kanyang karunungan. Amen. O magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. O huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Huwag tayong magmapuri, ibig sabihin banal na kasulatan, huwag magmapuri ang tao sa kanyang kapantasan, sa kanyang karunungan, sa kanyang kayamanan, sa kanyang mga bagay na tinatangkili, kung hindi bagkus, sabi ng Biblia. Kung hindi bagkus, sabi ng mahal na Panginoon, kung hindi magmapuri. Sa ganito, ang lumululhatin ng kanyang napagunawa, ang kanyang tinatawag na makilala na ako ng Panginoon. Ever say amen. Na nagsasagawa sa lupa ng
kapagagandahang loob, katulan at katwiran. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, ito palang dapat nating ipagmapuri sa buhay natin na barisimen. Although yung mga accomplishment na yan, yung mga achievement ninyo sa buhay, yan po ay dagdag lamang sa mga pagpapala na pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Subalit, ang sabi ng banal na kasulatan, ang pinakadakilang accomplishment ng bawat isa sa atin, tayo po ay magkaroon na tinatawag mga minamahal, committing ourselves to a relationship with God. Amen. This is the greatest accomplishment. Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, how do we achieve? Paano natin matatanggap ang dakilang accomplishment na ito? Mga minamahal sa buhay ng ating beloved parents in the Lord, makikita natin mga minamahal kung paano sila nagtagumpay, paano may kasatuparan ang pangako ng Diyos, amen, sa buhay nila. Dahil may mga sikreto sila, amen. Paano po, anong gagawin natin mga minamahal? Amen. How do we achieve it? Una, mga minamahal, yung parable, mga minamahal ng kingdom o yung treasures and the pearl, mga minamahal. Ito po, mga minamahal ay the parable of the treasures, mga minamahal, o yung tinatawag na the kingdom treasures and the pearl, teach two truths. Una, mga minamahal. Una, the kingdom is priceless. The kingdom is priceless treasure that is to be desired above all else. Amen. Na pag nasain natin ang higit sa lahat, and the kingdom is to be acquired by giving up everything. Sabi po ng banal na kasulatan, that will prevent our being part for it. Everybody shout, praise the Lord. Ulitin ko po mga minamahal, the kingdom is to be acquired by giving up everything that will prevent our being part of it. I-give up mo lahat yung mga bagay na natitira pa sa iyo. Amen. Para makamit mo ang tagumpay. Amen. Amen. Selling all, sabi ng banal na kasulatan, selling all, binentang lahat. Selling all, mga minamahal, means that the most treasure that means, mga minamahal, that we must treasure, tinatawag na our whole heart from other interests to the one supreme interest. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Selling all. Merong tao nakakita ng kayamanan na natatago sa isang lupain ang ginawa niya. Sa kanyang kagalakan, siya umuwi sa kanilang bahay, ibinenta ang lahat ng kanyang aririan, ang kanyang kayamanan, at pagkatapos binili yung lupa na meron doon yung kayamanan. Selling all. Ibig sabihin ng selling all, ulitin ko po mga minamahal, i-transfer natin ang ating puso sa dadakilang kayamanang ito. Amen. Na ang ating Panginoong Jesucristo, ito ang sekreto ng ating beloved parents in the Lord. Amen. I-give up everything. Amen. Amen. That will prevent, mga minamahal, to be part for it, mga minamahal. Bakit po mga minamahal, ginip up ng ating beloved pastor ang latbal? Nakita niya ang totoong kayamanan, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pangalawa, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, selling all. Ibig sabihin, ang kanyang buong puso ay nilagak niya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ito ang maging sekreto ng bawat isa sa atin para makamit natin yung tinatawag na kayamanan. Amen. Yung spiritual na accomplishment sa buhay natin, kinakailangan mga minamahal, gawin natin ito. Bakit? Sapagkat ito ang solusyon, ito ang sekreto para magtagumpay tayong lahat sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng Biblia, how do we achieve it? Paano natin ito makakamit? Paano natin makamtan ang dakilang tagumpay? Ang may katuparan sa buhay natin, itinatawag na spiritual accomplishment. I-give up natin yung mga bagay na maging hadlang sa atin upang maging kabahagi ng dakilang kayamanang ito. Amen. I-give up mo yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen. I-give up natin mga minamahal, yung mga bagay na hindi makapalugod sa ating mahal na Panginoon. Ito ang sikreto upang makamit natin ang dakilang tagumpay na sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Ano po ang dapat pa natin gawin?
Una, mga minamahal, by realizing the brevity of life. By realizing the brevity of life. So bakit po mga minamahal, sabi ng Psalm chapter 90 verse 12, 10, 12, and Psalm chapter 39 verse 4. Pakibasa po lahat. In the book of Psalm, chapter 90, verse 10, verse 11, and verse 12. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength, then they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. Verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. The book of Psalm chapter 39, verse 4. Lord, make me to know mine end, and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Mag-awit Kapitulo 90, ang talata po 10 hanggang 12. Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang. Sabagat madaling mapapawi at kami ay nagsilipad. Sino makakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ang iyong puot ayon sa katakutan na may marapat sa inyo? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ang pusong may karunungan. Dito po maminaman sa Kapitulo 39, ang talatay 4. Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga kaarawan. Kung ano, ipakilala mo sa akin kung paano, kung gaano kahina ako. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So ang sabi po ng banal na kasulatan, by realizing the brevity of life, in order for us, mga minamahal, to achieve spiritual accomplishment, mga minamahal, we must realize the brevity of life. The Lord our God gave us only, according a brief, tinatawag na span of years in this earth. Ibig sabihin, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, David pray, mga minamahal, that the Lord will help him to realize the brevity of his life. Everybody say amen. Amen. The brief span of his life in this earth. And this is the prayerful concern of every believer. Everybody say amen. Amen. Ito po ang magiging panalangin ng bawat isa sa atin na mananampalataya, mga minamahal. The Lord, mga minamahal, the Lord our God gave us only, ibig sabihin na brief span of His life in this earth, mga minamahal, to determine our faithfulness to God. Ever say amen. Amen. Upang malaman ng Diyos ang ating katapatan sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, mga minamahal, sabi niya ni David, Lord, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Ever say amen. Upang tayo po, mga minamahal, ay pagpalain ng Diyos, sabihin natin sa malapan, Lord, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Ever say no? Amen. Lord, make me to know mine end. Panginoon, sabi ni David, ipaalala mo sa akin gaano kaiksyang buhay ng tao. Ibig sabihin, maging sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kinakailangan din maintindihan natin ito. Ever say amen. Upang bawat oras, minuto ng ating buhay, huwag nating sasayangin. Napakalaga ng buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang buhay na ipinahiram sa iyo, hindi mo yan buhay. Galing yan sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya bawat minuto, segundo ng ating buhay, pahalagaan natin. Everybody say amen. Amen. Sabi ni Haring David, Lord, make me to know mine end. How I'm pray I am. Gaano ko kahina. Everybody say amen. So this is the prayer, mga minamahal, of King David, to realize the brevity of his span of his life. Then this is also the prayerful concern of every one of us. Everybody say amen. Ito rin ang maging prayer natin. Panginoon, turuan mo ko gaano kaiksyang buhay. What is life at best 60, 70? Ganun lamang kaiksyang buhay ng tao. Everybody say amen. Kaya pag pumasok ka na sa line of 60,
Mga minamahal, talagang may paiksi, pababa ng paiksi ang buhay ng tao. Kaya pong sabi ni Haring David, Lord, make to know mine end. Ibig sabihin sa ating buhay, ganun din po, upang magtagumpay tayo sa daigdig na ito. Sabi ng banal na kasulatan, bilangin natin ang araw ng ating buhay. Yung sa malakas na palakbak para sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi natin awak ang ating buhay. Maliwanag yan. Amen. Hindi natin alam kung bukas anong mangyayari sa araw ng bukas. What is your life? Sabi po ng Biblia. Your life is like a vapor that appeareth for a little while and then vanisheth away. Life is like a dream. Gaano kaiksi ang panaginip? Amen. Life is like a water split on the water. Ibig sabihin, gagaya lamang ng tubig na nabuhos sa lupa. Ganun lang kaiksi ang buhay. Napakaiksi ng buhay ng tao, mga minamahal. Kaya sabi ni Haring David, mga minamahal, sa ating buhay upang tayo magtamo ng mabuting kawakasan, magtamo tayo ng spiritual accomplishment habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, palagahan natin ang bawat minuto, bawat segundo ng ating buhay, ibigay natin sa mahal na Panginoon ang ating lakas, palabakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved honorable parents in the Lord, bakit ganun na lamang ang kanilang pagpapahalaga? Sa kanilang mga pananalangin halos, puros panalangin buong araw, mula umaga hanggang gabi, puros pagpupuri, puros panalangin. Ang ibinibigay nila, mga minamahal, parang wala nang enjoyment yung buhay nila sa sanlibutan. Pero hindi alam ng sanlibutan, ang buhay ng ating beloved parents in the Lord ay punong-puno ng kagalakan. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Bakit ganun na lamang? Dahil naintindihan ng ating beloved pastor, gaano lamang kaiksi ang buhay. Gaano lamang, mga minamahal, kahalagang buhay natin, ibigay natin, mga minamahal, sa mahal na Panginoon upang matamo natin ang mabuting kawakasan, ang tagumpay ng espiritual.